Saan nga ba nanggagaling si Vice President Sara Duterte nung sinabi niya na baka pagkain ng hayop na lamang yung 20 pesos per kilo na bigas na ibebenta sa Visayas region? Ang alam lang kasi natin, kasi wala naman silang pinapakitang, eto po yung sample na bigas, eto po yung ibebenta ng 20 pesos per kilo na bigas para mawala na sana yung agam-agam na at madibunk si Vice President Sara Duterte na pangkain ng hayop yung ibebenta nila. Ang alam lang natin, galing NFA, galing farmers, at 33 pesos per kilo na bigas. Ngayon, hahanapin natin, saan nga ba galing itong ibebenta ng NFA? Mag-backtrack tayo kasi wala naman silang binibigay na information kung saan ba manggagaling. Basta ang alam lang natin, galing NFA, farmers, 33 pesos per kilo. So, napadpad ako ngayon dito sa article ng Inquirer.net. This was 3 months ago. Ang title nila ay How Can NFA Sell, or headline, 300,000 tons of aging rice stock. So 3 months ago, meron pala tayong 300,000 tons of aging rice stocks ng NFA. Ang tanong, kaya dito kayo nabubutasan, bakit ngayon nyo lang nilalabas? 3 months ago pala meron kayong problema kung paano ninyo ilalabas o ibebenta yung stock na bigas ng NFA. Basahin natin to ha. Kasi nandito din yung rason nila. Bakit ba hindi nila mabenta-benta yung 300,000 tons na naluluma na bigas? O eto. Amid the high prices of rice, the National Food Authority NFA is burdened with some 300,000 tons of staple food in its warehouses that are aging and must be disposed soon. So, namung problema ngayon ang NFA noon, this was around January 2025, 3 months ago. Namung problema na sila kung paano nila ibebenta yung 300,000 tons na bigas. So, ibig sabihin, hirap na pala ang mga Pilipino noong January pa to na bumili ng murang bigas. Meron palang 300,000 tons of rice ang NFA na nakaimbak lang. Ano NFA? Kayo ba yung nag-hoard ng mga bigas? Bakit hindi nyo ito mailabas noon? Bakit ngayon nyo nilalabas? Eto. However, President Ferdinand Marcos Jr. must first allow the Department of Agriculture to declare a national food emergency since this is required by the rice tarification law before the NFA can sell its stocks. So, nasa kamay pala ng presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Bangag Jr. yung bola para mailabas itong 300,000 tons of rice. Kita nyo yan. Bakit ngayon pwede nyo nang ilabas? Bakit ngayong malapit na ang eleksyon? Tuloy natin to. Agriculture Secretary Faustino Chu Laurel said in media briefing that NFA warehouses were almost filled to the brim. Imagine nyo yan. Punong-puno na yung storage and would need to dispose of its old stock to give room for additional rice from the upcoming harvest season. 3 months ago to, tandaan nyo, the DA defines aging. Sila mismo ang nagsabi yung definition o yung karakteristik ng bigas na aging na or paluma na. 3 months ago, paluma na. So ngayon, luma na. As which has been stored for extended period, often for more than 6 months. So 3 months ago, na-classify na aging o paluma na. So ibig sabihin, at sinasabi dito ay aging na yung characteristic or yung definition ng bigas kapag ka more than 6 months na naimbak. So ibig sabihin, nasa kanila na ito ng more than 6 months. Kailan yan? 6 months ago, ng itong article na to ay June 2024. So ibig sabihin June 2024 or around July, sabihin na natin, meron na silang hawak na 300,000 metric tons, 300,000 tons na bigas, pero hindi nila nilalabas. Bakit? Kasi kailangan daw si Bongbong Marcos ay magdeklara muna ng National Food Emergency. Bakit hindi nyo mailabas-labas noon? Yan yung tinatanong. At saka, sila mismo ang nagsabi na aging na. O luma na o paluma na. 3 months ago. So, ibig sabihin,
Ngayon na ilalabas nila yung bigas, luma na. So ibig sabihin, tama, si Vice President Sara Duterte na baka pagkain na lang ito ng baboy. Ano ba ang sama o na kung aging na yung bigas? So eto, when the quality may start to degrade but remains fit for consumption. So yung quality niya ay pababa na, aging na eh. This was 3 months ago. So paano ngayon? Paano pa ngayon yan? Eh di talagang yung quality niya ay bagsak na. Kung 3 months ago, eh aging na yan. At nag-start na mag-degrade o bumaba yung kalidad ng bigas. So eto na yung sinasabi nila na kapag ka-NFA, hindi na masarap. Pero fit for consumption. Eh mahirap naman kayo eh. O edi okay na yan. Hindi pa naman sira. Hindi lang masarap. Fit for consumption lang. Huwag na kayong magreklamo. Mura na eh. Bibigay na nga namin sa inyo ng 20 pesos yan eh. So isa pa ang ibig sabihin nito. Pasira na. Malapit nang masira. Malapit nang mabulok to. Kasi kung June, sabihin natin June, last year pa, 6 months, plus another 3 months ngayon, that's 9 months already in storage. Tapos kailan pa i-roll out yan? Next week pa. So, ang nakikita ko dito, pasira na tong mga to. So tama si Vice President Sara Duterte na baka pangkain na lang ng hayop to. Ngayon, kung ang problema pala ay ang pagde-declare ni Bongbong Marcos ng National Food Emergency, ang dahilan, kaya hindi nila ma-release ito. Ang tanong, nag-declare ba si Bongbong Marcos ng National Food Emergency at kailan yan? Punta tayo dito sa pinagkakatiwalaan ni Claire Castro, Rappler mismo. Is Marcos admins 20 pesos per kilo rice push a response to failed food emergency? So bakit sinasabi dito na failed food emergency? Ibig bang sabihin dito ay nag-declare si Bongbong Marcos ng food emergency pero hindi pa rin nila ni-release yung 300,000 metric tons na nasa bodega ng NFA? At kaya kinip nila for this moment, for this time na malapit ng eleksyon? Basahin natin to. Claire Castro, Rappler to ha. 3 months after the food emergency declaration, oops. So ibig sabihin, short after yung binasa natin kanina na sinasabi dito na kailangan si Bongbong Marcos ay mag-declare muna ng National Food Emergency, ay nag-declare siya but failed. Bakit kaya? Tuloy natin to. Manila, Philippines. The Department of Agriculture announced that Wednesday, April 23, kamakailan lang, that it would pilot a 20 pesos per kilo rice program in the Visayas region next week. It appears that Marcos administration has partly delivered on its campaign promise of cheap rice, the aspiration 20 pesos per kilogram. But a big factor why this is happening now, aside from the fact that this is merely a few weeks away from the midterm polls. So yung Rappler nagdududa din. Bakit yung timing ngayon lang? So kung sinasabi ni Claire Castro na ang mga naninira lang ay sa halip na matuwa, crab mentality pa yung pinapairal nila. Rappler nagsasabi nagdududa din bakit ngayon lang. So ibig sabihin ang Rappler DDS na din ngayon? O baka naman sabihin mo, Claire Castro, fake news na naman to. Tatak fake news na naman. Is that almost 3 months after the food emergency declaration, so nag-declare pala. Bakit hindi ni-release noon? Yun yung hinihintay ng NFA para i-release yung 300,000 tons na bigas. Bakit hindi noon? Nag-declare na pala bakit ngayon nasa bodega pa rin ngayon hanggang ngayon? The government is still dealing with overwhelmed National Food Authorities warehouse. Pagkatapos ng halos 3 buwan, na nagdeklara si Bongbong Marcos ng food emergency, na yun yung kailangan ng NFA para i-release yung 300,000 metric tons na bigas. Bakit kaya hindi nila ginawa noon? In-stock nila yung bigas para sa time na to, malapit ang eleksyon? Think about it, guys. They still need to dispose of rice stocks to make way for the new harvest while the government was dealing
with 300,000 metric tons of rice during the food emergency declaration. And it's now contending with 358,000 metric tons. Dumami pa. Dumami pa, guys. From 300,000 metric tons na stock nila, dumami pa. Kasi in-stock talaga nila. Hindi nila inilabas. Despite na meron ng declaration si Bangag Jr. na meron na ngang food emergency. Again, na yun yung kailangan ng NFA para i-release yung stocks nila. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Sinasabi nila hindi pangangampanya. Ayun, maliwanag oh. January, meron na kayong 300,000 metric tons na pondo. Ang problema nyo noon, kailangan mag-declare ang presidente ng National Food Emergency. Nag-declare. Hindi nyo pa rin nilabas. In-stock nyo pa rin. Ngayon na malapit na mabulok, kayo na mismo ang nagsabi at nag-define kung paano natin masasabi na aging na o luma na o paluma na yung bigas. Kayo na mismo ang nag-define. So nagkakandara pa na kayo ngayon na ilabas ito. O talagang sinadya nyong i-stock ito para sa time na to na malapit na ang halalan. The other factor na kailangan din namin gawin ito sa DA, it's because of talagang punong-puno pa rin ang warehouse ng DA ng bigas at palay, said Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. during a presser in Cebu on Wednesday, 3 months ago. Yan din yung sinabi mo. Punong-puno na halos yung warehouse. 300,000 metric tons pa lang yan noon. Pero ngayon, meron kayong 358 metric tons. Sa halip na magbawas kayo, nagdagdag pa kayo ng stocks. Para saan? Para sa kampanya. May nayo pa kayo. Yan ang naglalabasan, no? Sabihin ninyo, fake news yung report ng Rappler. Ngayon, sabihin mo nga, Claire Castro, fake news to, galing sa Rappler. Sige nga, against to sa government, oh. Nilalabas nila yung mga facts na underlying dito sa 20 pesos na presyo ng bigas. Pinaglololoko niya taong bayan eh. Kaya, ngayon, masisisi ba natin itong si Vice President Sara Duterte na sabihin niya na baka panghayop na to? Stock pala to noong June or July 2024 pa. So, asan yung kalidad o yung quality ng bigas? Sa halip na ilabas ninyo noon, in-stock ninyo. Sa halip na ilabas ninyo noon, na pwede nyo pa palang ibenta ng 33 pesos nang walang subsidy galing sa gobyerno. Ngayon, maglalabas kayo. Ilalabas nyo na yung stocks at ibebenta nyo ng 20 pesos per kilo with subsidy. So gumastos pa ngayon ng extra yung gobyerno para sa subsidy. Which is kung 33 pesos nyo binenta yan noon pa, hindi na sana kayo magsasubsidy. Diba? Ang tanga lang talaga. So, ako, dalawang bagay yung mapapatunayan ko dito. This is my opinion. Tama si Vice President Sara Duterte na sabihin niyang baka panghayop na to. Pangalawa, gagamitin nyo ito sa kampanya. Kasi maliwanag naman 3 months ago, meron kayong stocks, hindi nyo nilabas, ang palusot ninyo, kailangan magdeklara si Bongbong Marcos ng National Food Security, nagdeclare siya, hindi nyo pa rin nilabas, nagdagdag pa kayo, naging 358 metric tons pa ngayon. So sinong ginagago nyo ngayon? Sinong pinaglululoko nyo ngayon? O di taong bayan. So, paano yan? Politika pa rin. Kahit na hirap na yung mga Pilipino sa presyo ng bigas, hindi nyo pa rin nilabas para sa kampanya. Maliwanag yan. Maliwanag yan. O, Claire Castro, tatak fake news na naman.